Jubilito TV Official. Alright. Hey, what's up mga kabagis? Jubilito TV Official po. At eto na naman po muli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis. No? Pero bago pa lahat, may galap shoutout po muna kay Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlogs at kay Kalingap Rab. May galap shoutout po sa inyong lahat. So ito na mga kalingap at kabagis, no? For today's reaction video, syempre po kagaya po ng ipinangako po natin sa ating mga kalingap netizens na iikutin po natin, no? Ang lahat ng mga kalingap partners natin na talagang nakikita po natin talagang wala pong sawang tumatalima sa programa ng kalingap, no? Talagang nagko-concentrate po sila sa kanilang personal vlog, sa kanilang pag-charity. At ito po yung nakakatuwa dito mga kalingap at kabagis, no? Dahil alam naman po natin na talagang ang layunin po ng kalingap ay mapalawig pa ang pagtulong sa ating mga kababayang naghihirap. At alam naman po natin mga kalingap at kabagis na talagang bukod tangi po, no? Itong si Mr. Benty Boy Vlog na kung saan ay talagang napaka-loyal sa programa ng kalingap, di lamang po sa Mag-amang Matubang, bagkos sa programa po ay talagang isinasa puso niya at talagang sabi nga po nila may aksyon na ginagawa. At kung mapapansin po ninyo, talagang mas concentrated po itong si Mr. Benty Boy Vlog sa kanyang pag-charity. Lalong-lalo na po mga kalingap at kabagis yung mga beneficiaries ng kalingap na hindi po gaanong napapasyalan ngayon nila Kuya Val Santos Matubang. May basbas naman po yan nila Kuya Val, kaya okay lang po yan mga kalingap at kabagis. At nasasabayan pa yan ng mga ibang personal charity vlog ni Mr. Benty Boy. So ayan mga kalingap at kabagis, kagaya ng sinabi ko, for today's reaction video, gawan po natin ng reaksyon at pagbibigay ng opinion dito nga po sa naging recent na pagbisita po ni Mr. Benty Boy Vlog kay Ate Melissa dyan po sa palengkeng kanyang pinagtitindahan. At alam naman po natin mga kalingap at kabagis ang istorya ng buhay ni Ate Melissa na kung saan ay talagang may ups and down ika nga, no? Talagang maraming issue ang pinasok itong si Ate Melissa nitong mga nakaraan, or sabihin na natin maraming issue ang nalink dito po kay Ate Melissa patungkol sa problema niya sa dating karelasyon, sa dating kinakasama, problema sa anak. At ngayon naman po nakikita po nating nagsusumikap na itaguyod ang kanyang mga anak sa pagtitinda ng gulay. At ngayon po ay alam na din naman po natin na hindi na po siya nag-i-stay dyan sa ipinagawang bahay nila Kuya Val Santos Matubang, bagkos ay dyan po siya ngayon nag-i-stay sa lighthouse, no mga kalingap at kabagis. Pero pumapasyal din naman po siya paminsan-minsan at chine-check din po yung kalagayan ng kanyang magulang, and at the same time po yung kalagayan ng kanyang mga naiwang anak doon. Pero akala ko po mga kalingap at kabagis ay nakapag-move on na itong si Ate Melissa sa mga issue noon. Kung maaalala po ninyo sa mga solid na sumusuporta sa mga vlog nila Kuya Val Santos Matubang ay naikwento niya nga po. At dito po nag-start yung kanyang anxiety, no? Na kung saan ay isa sa mga kapitbahay po nila, nakamag-anakan din po yata nila mga kalingap at kabagis, ay nagkakaroon ng panggugulo sa kanila. At dahil nga po dito ay ito po yung one of the main reason kung bakit po itong si Ate Melissa ay umalis dyan po sa pinagawang bahay nila. Although nagkaroon na po ng agreement sa barangay na hindi na po guguluhin itong si Ate Melissa, pero sabi niya nga po dito sa interview ni Mr. Benty Boy Vlog ay talagang napapasagi pa rin sa kanyang isip, at sabi nga daw po ay nandun pa rin daw po yung issue ng panggugulo sa kanila. So ito po ang gagawa natin ng reaction video for today mga kalingap at kabagis. So without further ado, syempre po, simulan na po natin yan. Alin? Andun sa alin? Aling bahay? Oo, anong itatanong mo? Dahil nga dun sa Doon sa nag-akyat? Anong itatanong mo? dun nga sa yung nandun kami dun sa Mantagba Nung nakaraan lang? nung
Yung nakaraang taon lang. Tapos hanggang ngayon, hindi pa rin nila ako tinisigilan kami ng anak. Kaya mo na yun na-report na baka natin yun sa barangay. Ang sabi ay hindi mo na daw gagawin yun. Sinungaling po yun sa kapitbahay namin doon. Kaya mo na lang Ate Melissa. Magtinda ka na lang ng magtinda ka na lang ng maayos. Bakit di ka na nakakatulog ngayon? Nagang-isip ka? Ang ano lang, puyat lang. Huwag mo para isipin yun kasi unang-una matagal na yun. Saka nai-report na namin sa pulis tapos barangay. Kapag halimbawa ginawa pa niya yun ulit, dadamputin na yun ng pulis. Pinagpasok sa inyo. Alam nyo mga kalingap at kabagis, ang napapansin ko po dito kay Ate Melissa, no, ay talagang masyado po siyang madamdamin or masasabi po nating masyado siyang na-trauma dito po sa nangyari sa kanya. Although medyo may katagalan na po itong isyong ito, ay talagang nanunumbalik sa kanyang isipan at nagiging balakid, no, sa kanyang pang-araw-araw na buhay dahil lagi niya nga pong iniisip. So ito ang isa sa talagang masasabi nating malaking problema ni Ate Melissa. Yung palaisip, no, mga kalingap at kabagis, no, masyado niya pong iniisip yung mga bagay-bagay na nangyari sa kanya kahit medyo may katagalan na pong nangyari yon, ay talagang bumabalik at bumabalik sa kanyang isipan. At masasabi po natin na talagang na po ito, isa na pong klase ng karamdaman na kung saan ay for me, mga kalingap at kabagis, ay kailangan na po siguro, no, mga kalingap at kabagis, na mag-consult sa isang psychiatrist si Ate Melissa dahil hindi po biro yung lagi kang may iniisip, no, at baka mauwi po ito sa depression kung lagi pong ganyan ang naglalaro sa isipan ni Ate Melissa. At kung mapapansin naman po ninyo, no, sa mata ni Ate Melissa, no, at talagang napakalalim, no, ng kanyang iniisip, no. At hindi na po natin minsan makita yung ngiti na nakita po natin nung sila po ay nag-ribbon cutting sa pabahay po nila diyan sa Mantagbak. At laging ito ang naglalaro sa aking isipan. Paano na lamang po mga kalingap at kabagis kung magtuloy-tuloy ito na baka mauwi sa depression, ay kawawa naman po yung mga anak ni Ate Melissa. At mabuti na lamang po ay nandyan po si Mr. Benty Boy Vlog na lagi pong nagmo-monitor dito kay Ate Melissa sa kanyang well-being. Kahit sabihin man po nating naaaliw si Ate Melissa sa kanyang pagtitinda sa palengke sa araw-araw, ay nandyan pa rin po, importante pa rin po syempre po yung pagkukumusta sa kanya at mai-share niya yung kanyang nararamdaman personally. Mahirap po kasi pag kinikimkim yan mga kalingap at kabagis, baka alam nyo na, kagaya nga po ng sinabi ko, pag kinimkim, wala mapagsabihan ng sama ng loob, ay nauuwi po sa depression. Kagaya ng sinabi ko, it will be better mga kalingap at kabagis na mag-seek ng advice sa isang psychiatrist si Ate Melissa dahil mahirap po talaga yung lagi nag-iisip. So pagpatuloy po natin. Hindi na yun mauulit. Delikado po yung tao na yun. Delikado. Baka man may gusto sa'yo. Wala man po. Ano lang, panlalao po ginagawa sa akin. Panlalaaw. Si Ate Melissa, basta na lang, i-report natin ulit sa barangay. Ha? Huwag ka nang para isip. Kaya pala hindi ka natulog doon. Matagal na po. Matagal na akong malis doon. Kaya ba hindi ka na natutulog doon? Gawa ng yung nagkapobya ka dun sa pumasok sa bahay ninyo. So ibig sabihin mga kalingap at kabagis, no, mula nung nagkaroon siya ng issue sa kanilang kapitbahay hanggang ngayon ay talagang hindi po nakapag-move on si Ate Melissa, at yan po ang laging naglalaro sa kanyang isipan. At yan din ang one of the main reason kung bakit po siya umalis dyan sa pabahay na ibinigay po ng Team Kalingap sa kanya. Although nakikinabang po ang mga magulang niya dahil nakalipat na po sila doon, pero yung main beneficiaries po mga kalingap at kabagis, ito po, nakatira po sa Lighthouse at wala po tayong assurance kung ano talaga ang plano niya sa mga darating na araw. Although nagtatrabaho siya para sa kanya at para sa kanyang mga anak, pero ang masasabi po natin, ano talaga
ang plano ni Ate Melissa sa future, ano ang plano niya sa kanyang mga anak sa future sa ganitong klaseng setup na lagi pong ang bumabahala sa kanya ay yung nakaraan. So, pagpatuloy po natin. Pero minsan, birebisitahin mo man yung bahay mo para makita mo yung anong kalagayan. Sa mama mo, napunta ka naman kala mama mo. Bira po. Mapunta ka din doon para at least makita mo yung sitwasyon Kasi nila yung mama anak mo. ko napunta naman dito eh. Sino? Monique. Punta yung dito. Si Monique, masima yung bukas, hindi. Hindi ko lang alam. May sasama ko si Monique yung bukas, Bukas? tapos si Gmail. Pupuntahan ko na lang dun bukas. Sino? Dadalhin mo sa ano? Simba. Sa church bukas. Sige, sige. Tapos si Gmail. Ate, dyan mo na ito, pandagdag sa ano? Pangpunan. Huwag mo bili ng ano, alak. Baka mag-inom ka. Asa? So yun ang mga pagkabagi sa nakakatuwa lang po dito kay Mr. Benty Boy sa lahat po ng mga beneficiaries nila Kuya Bal Santos Matubang na siya po ay naatasan na i-monitor, pasyalan ng kanilang mga kalagayan ay talagang hindi po nakakalimot si Mr. Benty Boy Vlog na abutan financially, no. Although sabihin man po natin hindi man ganun kalaki, pero yung halagang yan mga kalingap at kabagis, malaki na po ang pupuntahan yan sa pang-araw-araw na gastusin po ng mga hindi po nabibisitang beneficiaries po ng kalingap. At mabuti na lamang po ay meron pong isang Mr. Benty Boy Vlog na nandyan po na laging humahalili kila Kuya Bal Santos Matubang at kay Kalingap Prab. Job well done sa iyo, Mr. Jason Saldoa, at sana huwag kang magsasawa sa iyong advokasya sa pagtulong sa mga kababayan po nating naghihirap. At para naman po kay Ate Melissa, ibayan mo lang ang iyong loob at kagaya ng sinabi ko, it will be better to seek an advice sa isa pong psychiatrist para po mabago po ang takbo ng ating perception sa buhay, ang ating pag-iisip ay makalma. Kung kailangan po ng medisina, ay why not mga kalingap at kabagis kung ito po ay makakatulong sa improvement po ng pag-iisip or ng state of mind ni Ate Melissa, dahil sa tingin ko po ay talagang papunta na ito sa depression kung hindi po maaagapan. So, mag-comment po kayo sa ating comment section mga kalingap at kabagis kung ano naman po inyong masasabi, opinion, reaction dito nga po sa naging pagbisita ni Mr. Benty Boy Vlog kay Ate Melissa. At huwag po natin kalimutan, no, suportahan din po natin ang mga video upload at ang channel po ni Mr. Benty Boy Vlog or si Jason Saldoa. So yun mga kalingap at kabagis, muli maraming salamat dahil sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito ay nasamahan niyo po muli si Jubilito TV Official, at muli po nagpapaalala po ang inyong host sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs at Kalingap Prab. Huwag po natin kalimutang i-subscribe ang kanilang mga YouTube channel. And at the same time, muli po naglalambing din po ang inyong host sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Jubilito TV Official, ay pakita mo po ang subscribe button at ang notification bell para maging updated po kayo sa mga darating nating reaction videos. Once again, this is Jubilito TV Official, proud member po ng Team Word at ng Team Cause. As I always say, mga kalingap and kabagis, peace, God first. God bless po. Bye!